araw na to, samahan niyo kaming maglakbay sa mundo ng video games at samut-saring laruan. Alamin natin ang mga pinaka-luma hanggang sa mga pinaka-high-tech na laruang kinababaliwan ng kabataan ngayon. May Barbie ang mga girls, sumikat naman ang Matchbox para sa mga boys noong 1953. Pero bakit nga ba Matchbox ang tawag sa maliliit na kotseng ito? Dahil ang mga orihinal na modelo ng Matchbox ay nakalagay sa maliliit na kahon na kasing laki ng kahon ng posporo. Ang bawat laruang kotse ay may haba lamang na 2.5 inches o kasing laki lang ng 3.25. 48 cents lang ang presyo ng unang lumabas ito, pero ngayon ang vintage na Matchbox na ito ay aabot sa $9,000 o mahigit 387,000 pesos. Kaya ka nang bumili ng tunay na kotse. Ang nag-imbento ng mga tin toys o mga laruang gawa sa lata ay mga German, mga robot, mga kotse. Pero noong 1950s, pinasikat lalo ng mga Japanese sa mga tin robot at ang pinakasikat na robot noon ay si Robbie the Robot. At kung nais nyo namang makakita ng luma hanggang sa mga pinakabagong laruan, siguradong sa Toy Museum na ito kayo mapapahanga. Iba't ibang laruan ang makikita rito. May robot na nauso noong 1950s hanggang 1960s. Bump and go spaceship na yari sa lata na sumikat noong 1970s. At high-tech na kotse na nagiging robot. Siguro yung mga laruan dito, nasa more or less nasa 7,000 to 8,000. Nag-start ako nag-ipon ng mga laruan ng early 60s. Tapos actually, yung mga ibang laruan dito, hindi pa ako pinapanganak. Sa kuya ko, sa ate ko pa yon na nandito na rin po. Pagka nandyan ako sa mga laruan ko, nakakalimutan ko yung mga problema, kung may sakit, nawawala rin. Yun nakakabigay ng kasiyahan sa akin. Makikita rin dito ang sari-saring action figures mula sa pelikulang Star Wars. Unang ginamit ang salitang robot noong 1921 ni Karel Čapek, isang playwright sa play na Rossum's Universal Robots. Ang ibig sabihin ng robot ay forced labor o pilitang pagtatrabaho at ang unang salitang ginamit ay robota. Ang mga robot na ito ay lumabas sa play na pinamagatang RUR o Rossum's Universal Robots. Mukha sila mga tao at tumutulong din sila sa gawain ng tao. Ang pinakaunang laruang robot naman ay nagmula sa Japan noong 1940s. Yari ito sa tin o lata. Makalipas ang 10 taon, sa bansang Japan din naimbento ang pinakaunang battery-operated robot na patok hindi lang sa mga bata, pati rin sa matatanda. Matapos bumilib sa ilang bago at high-tech na laruan. Hindi naman dapat natin makalimutan ang mga laruang sariling atin. List ng iba't ibang mga bata. Sa mga lalaki, ang hilig nila ay mga bisikleta, remote-controlled gadgets at mga board games. Sa mga babae naman, ang hilig nila ay mga manika, stuffed toys at mga makeup kit. Bukod sa pagbibigay ng aliw, ang mga laruan ay makakatulong din upang mapalawak ang ating kaisipan. Ang patuloy na pagiging mapanuri at mapagbatsag ay makakatulong din makatuklas tayo ng bagong kaalaman. Ito po si Kuya Kim, Patanglawin. Nagsama, nag-i-interact sila. Harap, start. Hindi, ikaw yung marap. Yung robot ang si robot. Okay na po yun. Okay, sige po. Okay. Gawin po natin kotse ulit, sir. Kotse po. Gawin po sa kotse ulit. Okay. Laruan, early 60s. Tapos actually, yung mga ibang laruan dito, hindi pa ako pinapanganak.
sa ate ko pa yun, na nandito na yun po. Actually, kasi yun na nga, habang binubuo mo siya, tapos napapagana mo siya, yun nakakabigay ng kasiyahan sa akin. Okay na. Video. Oy, doon ka sa harapan para mas makita. Yan. Saan ka na? Video. Video na pupunta na tayo. Okay, so. Ito, picture na ate. 1, 2. Bilang kasi. Ay, ganun? Okay. 1, bilang kasi. 2. Bilang kasi. Smell na ba kami? Bilang.